Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today ang pag-uusapan natin is yung 4 Flive servers na pwede kayong kumita through RMT. If hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload regarding these platforms. Let's go! So, welcome back mga tol. No? So today, pag-usapan natin yung top 4 Flive servers na pwede nyong laruin sa PC and also meron ding mobile version. Anyway guys, lahat ng sinasabi ko dito will be based on experience and also yung mga taong nakakausap ko rin sa Flive community. Actually, marami pa namang Flive servers ang hindi ko pa na-check. Pero itong apat na to, actually, lagi akong tumitingin sa mga group chats, tumitingin ako ng rates, and also tumitingin din ako kung magkano yung bentahan talaga no ng Penya and also ng Perin kasi dalawang klase ang currency sa Flive. Especially kapag Flive server or private server, usually may mga Perin na talaga katulad ng kay COM, no? Which is yung Penya, i-compress siya into 1 Perin. So parang 100M is equivalent to 1 Perin. So yun yung equation niya. So anyway, first on the list is itong si Flive Universe. So, bakit ba lagi kong sinasama si Flive Universe sa mga reviews natin? Unang-una sa lahat, si Flive Universe kasi consistent, no? Matagal ng server si Flive Universe. It's been a year since na-release to. And marami na din kumita. Actually, last time guys, meron akong Minidman, no? Bumili siya ng account sa FWC. Yung nabili niyang account worth 14K. Okay? So, nagpatulong lang sa akin para makabili siya ng account sa Save and mapagkakatiwalaan no, na midman din sa game. So, nirefer natin si Jarmen. Actually, nandito pa naman yung GC no, yung conversation namin regarding dun sa deal nila. So, 14K niya binili yung account. So, try to imagine, nagpa-level ka lang ng character, pina-item mo lang, tapos, mabibenta mo ng 14K. Right? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag ginagrind nyo yung account nyo, may advantage din yan. Kasi bakit? Pag lumakas yung account nyo, pwede nyo yung mabenta ng malaki. Sa Flive Universe kasi swertihan lang naman in terms of upgrade rate kasi chances lang naman na ma-upgrade mo siya ng plus 10. So, yun nga nakuha niya, hindi pa yun yung pinaka-max eh. Hindi pa yun yung sagad. Bumili pa siya ng set nun. Pero kung nasagad niya yon guys, automatic, mas mataas pa yung presyo nun. Expect nyo mga 20 to 30K mabibenta yung account. Okay? So yun lang naman. Wala pa tayong penya na pinag-uusapan doon. Wala pang pilot servicing. Which is kapag nagpa-pilot kayo ng account, mas malaki din yung pwede nyo maging earnings. Especially kung nakakakuha kayo ng direct client from Germany or from other countries. No? Basically, European countries or EU servers, maganda kumuha ng client dyan. Why? So pag nakakuha kayo ng client dyan, mabibigyan nyo ng justice yung rates ng penya. Okay? Dahil malaki sila magbigay, sa totoo lang. Medyo generous ang mga taga-EU no, sa ating mga Pinoy, especially yung mga nagpa-pilot. So, pag meron kayong direct client, napakadali magbenta ng penya sa kanila and also madali mag-offer ng pilot service. So, yun lang naman. Actually ako, ganun din naman ginagawa ko. Naghahanap din ako ng direct client talaga for pilot naman. Kasi right now, more on ano lang penya lang yung mga kliyente ko right now. So anyway, Flive Universe is still my number 1 flight server. Kahit na bumaba yung rate natin, kahit bumaba yung rate ng penya dito. Right now kasi nasa 3 pesos per M na lang eh. Dati nasa 6 pesos yan. Pero it's still good because ang daming nabago kay FlyView. Okay, and marami pang mare-release soon. No, abangan natin yung NFT based server nila no, nagagawin ni WeMade naman. So, I think nag-start na yung development ng NFT na Flive Universe. Okay, so abangan na lang natin yung bagong server din na yun. And I'm pretty sure na marami maglalaro doon and marami na namang papal doon. Okay? So, yan. Next on the list is ito munang si Flamefly. So, si Flamefly, nalaro ko to for more than 2 months.
no? And nakakausap ko naman yung GM dito, yung may-ari mismo. So mabait naman siya. And in terms of transaction, sobrang dami ring transaction ito sa Discord. If you wanna check the transaction sa Discord, then go ahead, pasok kayo sa Discord group. Okay? Kasi active yung admin dito and laging merong events. So yun naman yung maganda doon. Okay, pag merong events sa isang server, it means that it's not going anywhere. Technically, they wanted to continue. They wanted to make sure na nag-enjoy yung players, at the same time, the players will also benefit from those events. Kasi meron naman kasi talagang mga player na ang habol lang is laro eh. Hindi naman nila habol kumita. So tayo, of course, nag-RMT tayo. Yun yung habol natin. Pero sila, ang habol nila is to enjoy. Tama ba? So kanya-kanya naman yan ng enjoyment din eh. Tsaka ng gustong gawin sa isang server. Ngayon, yung karamihan sa mga players dito, ang ginagawa is talagang guild wars, no, rankings, more on ano sila. So kayo, ang pwede nyo namang gawin dyan is mag-farm lang ng mag-farm ng item. Kasi dito, I think, walang masyadong nagpapapilot service and kaya kasi magpa-level dito mag-isa. No? And tinan nyo naman yung experience, di ba? Times 6. So napakabilis magpa-level dito, guys. No? Ang kailangan nyo lang dito is mag-farm ng items, mag-upgrade kasi doon kayo kikita ng pera. So check nyo yung mga transactions ng buy and sell sa Flameflight. Meron din mga streamers no na partner itong si Flameflight. So talagang desidido sila na i-push yung server nila para makilala din, no? So tayo, we actually see them and kumbaga, hindi naman technically pinopromote yung project or hindi naman technically pinopromote yung Flive server, but technically ganun pa din. So, puro technically na tayo dito ngayon, no? So, yun nga guys, we wanted to also support itong mga ganitong klase ng server kasi nakikita natin yung drive nila, no, to pursue na maging stable yung server nila. Actually, matagal na rin naman tong si Flame Life. Mag-go 1 year na rin to. So, yun, pwede nyo i-try yan, lalo na kung nasa PC lang naman kayo and nasa bahay lang kayo, no. Again guys, I'm not saying na full-time nyo yung paglalaro ng Life. No. Okay, kasi mas maganda pa rin na you do have an active income na tinatrabaho nyo, then gawin nyo lang to part-time. Okay? So yan. Next on the list is itong si Roy Cup Life. Si Roy Cup Life, parang classic, parang Life Universe din to. Okay? May mga naiba lang like yung interface and also available lang to sa PC. So, mind you guys na yung malalaro nyo lang dito sa mobile is yung Life Universe kasi browser game siya. Pero the rest, more on PC version na to. So, Roy Cup Life, bentahan din dito, items, Perin. No? Sa Perin, medyo mataas pa yung rate dito. So, I think mga nasa 50 to 70 pesos ang rate. I'm not sure kung ganun pa rin right now. Pero nung last time I checked, nasa 50 to 70 pa. You can also play this. Madali lang din naman yung mechanics ng flight na to, no? Ang kagandahan niya dito, di mo na kailangan mag-quest pag nag-level 15 ka eh, tsaka level 60 kasi automatic na mag-a-appear na lang kung anong class yung gusto mong piliin. Unlike a Flight Universe na kailangan mo pang gawin yon. With Flame Flight naman, open na rin yung skill. So, hindi ka na rin mahihirapan. Okay? So, unlike kay Flight Universe na talagang, alam mo yun, classic na classic talaga yung dating niya. Okay? So, yan. And then last but not the least, etong si Chronicles of Madrigal. So, recently, nag-release tayo ng review about this game and sabi ko nga sa inyo, itong platform na to, naban lang tayo. Pero malaki pa rin ang kitaan dito. Okay? So, yung iba, selling accounts, iba nagpa-pilot, tapos yung iba naman nagsisell ng Perin. So, RMT is not allowed in these games, okay? So, kung maban kayo, it's your fault. Kasi alam nyo naman na it's against the rules. Even naman ako, aware naman ako na against the rules yung ginagawa ko. Pero kasi, kapag merong demand, of course, kailangan ng supply. And tayo yung supplier eh. 'Di ba? So, hindi naman mabubuhay ang game kapag walang nagsusupply ng penya. Maniwala kayo sa akin, hindi lahat ng nagtatransact dito sa game na to nababan. Naban lang ako because influencer tayo, of course. So, nakita ng ibang players yung IGN natin and siguro ni-report nila tayo. So, we don't really have to worry about it kasi sabi ko nga, okay lang, at least na-test ko yung game. Nag-enjoy din naman ako for like 2 weeks. No, ang kaganda nun, kumita ako. So, I don't have to worry kung maban ako or hindi kasi wala naman akong ginastos diyan.
no? So dito, yun, kikita pa rin kayo kasi ang rate dito is 7 pesos to 8 pesos per M. Okay, aside from that, pwede ka rin magbenta ng character and whatsoever. So, itong 4 games na to, hindi kayo kikita dito kung titignan nyo lang, tutungangaan nyo lang. No. Kita kayo dito kapag grind nyo siya. Okay? You have to grind in order for you to make money. Hindi pwede nakikita kayo nang nakatambay lang kayo. Walang ganun. 'Di ba? Kaya marami sa Pilipino nai-scam like katulad nung nangyari recently si Excel Sebastian, kung kilala niyo 'yon, no? So, sabi niya, invest ka sa kanya tapos after ilang months tutubo siya ng 60% or 1 year ang time frame. Tapos after 1 year, ayan na, bumagsak na. So, ayun yung sinasabi ko, na walang kitaan na matutulog ka lang. Kailangan mo mag-effort, kailangan mo magbigay ng time, kailangan mo ring i-grind. Kasi hindi pwedeng ano hindi pwedeng kikita ka ng malaki, tapos ang galaw mo, pang maliit. Gets nyo? So, ganun lang dito. Kung yung mga kumikita dito sa Chronicles of Madrigal, Life Universe, Flames Life, and Roy Cup Life na malalaki, that is because they grind the game so hard na kahit wala na silang tulog, tinutuloy-tuloy pa rin nila. So again, kung part-time ka, ang maging mindset mo lang, extra income. Okay? Extra income mo lang. Like, you make 2,000, 3,000 per week, 2,000, 3,000 per month. That's not bad kasi extra income mo lang siya. At the same time, nag-e-enjoy ka. Okay? So yun lang guys, update lang to sa mga naghahanap ng Flive server. So ito yung top 4 servers for me. But again, pwede pa itong mapalitan kasi next month naman gagawa ulit tayo ng another Flive server reviews, no? And we will see kung ano yung pinaka-profitable na Flive server para yun yung gagawa natin ng review. Okay? Yun lang guys, and maraming salamat ulit sa panonood. I hope may natutunan kayo. If you like this one, share it with your friends and share nyo na rin sa pamilya nyo. Yun lang and peace out.